Laki ng binigat mo ah. Hello. Ayan. For ano po siya, no? CBC. Sana normal na dugo mo. Oo nga eh. Pag ba nag-normal na yan, hindi pa rin siya pwedeng ma-injection na ng anti-rabies? Ngayon hindi pa. After 3 to 5 days. Ah, okay. Kasi Yata pahinga yun. muna sila sa antibiotics. Ah, okay. Sige po. Wala ka ng sugat. Mananaglag. Na. Yung deworm, pwede na ba siyang i-deworm pagka... Deworm pa pwede. Ah, pwede. Okay, sige. Yung binigay ko ata sa kanya yung Spectra, may deworming na kasi. Ah, meron na yun. Ah, okay. Kasi napapansin ko kasi marami siyang lumalabas na maliliit na... May lumalabas pa din. Sige. Ano tayo, bigay tayo ng deworming sa kanya, ha? Okay, sige. Okay lang kahit kami na yung magbigay sa bahay. Ah, pwede Okay. naman po. Okay, okay, sige. Basta continue na lang yung B-complex niya, ha? Okay po, sige. Improve naman yung dugo niya. So, from 21, ngayon 19 na yung WBC niya. So, almost normal na. Tapos sa anemia naman niya, 5.33 last time. Ngayon, 6.02 na siya. So, normal na siya. Then, yung hemoglobin, ayun, konti na lang, normal na din. Tapos, hematocrit niya from 30, 32.9. Tapos, platelets niya, normal na din siya. So, sa kanya, i-continue natin yung vitamin B complex. Pero antibiotic stop na yun. Pwede kasing anemic pa din siya kasi may lumalabas pa ding worm sa kanya. So, ayun, maganda mabigyan siya ng deworming. Then, if ever monitor, kung may lalabas pa ulit sa kanyang worms dun sa dumi niya, then after 3 days nun, i-deworm siya ulit. Tapos, yung sa vaccine niya, I think pwede na siya after a week. Okay po, okay. Basta ma-clear lang yung worms. Okay. Pero ito malaking improvement na to compared nung una. Okay? Almost normal na to lahat to. Okay. Tapos prior vaccination next week, kahit mag-CBC tayo last time. And then, ayun, check natin kung mababa pa ba or almost normal na talaga siya. Okay po, okay. Sige. Tapos, ayun. So, antibiotic stop naman na ha. So, B-complex and yung B-lip. I think naka-B-lip siya, no? Wala po siyang bilip. Okay. Yung B-complex, kukontinue niya. Yung kanyan sa yung para sa balat, yung Coat Shine, o yung Omega C. Omega 3 yata. Ayun, maganda tuloy pa din tuloy niya. pa, Ha? Para yun sa skin. Okay po. Basta stop lang yung Yung antibiotics. antibiotics. Yung cephalexin, ha? Sige. Okay. Okay, thank you. Ayan, sige. Okay. Tapos ito, copy niyo na po ito, ha? Okay po. Good news, good news. Thank you. Ayan, sige po. Hello po mga Kabarako family yan. Ngayon po nandito na kami, nakauwi na po kami ni Rhonda. Hindi na ako nakapag-video kanina nung paglabas namin ng vet. Kasi may maraming basta hindi po kasi po pwedeng mag-video doon dahil may tugtog. Una-una yung tugtog tapos yung ibang scenario pa, ibang sitwasyon. Ngayon babalitaan ko lang po kayo tungkol sa naging result ng CBC ni Rhonda ngayon. Nakakatuwa naman pong ibalita sa inyo na good news po yung naging resulta. Halos naging okay na po lahat. Naging okay na yung kanyang CBC. Bali, ang mangyayari na lang, papalipas lang po ng mga 5 days after nun po pwede na siyang mabaksin ng anti-rabies. Ayan, para maisama na natin siya sa ating after na mabaksin siya, ayan po pwede na natin siyang isama sa ating mga poor babies. So magpapalipas, basta mas napapalapit yung pagkakataon na mapapasama na natin siya sa ating mga ibang mga poor babies. Kaya masaya rin kami na nagkaroon ng
magandang improvement yung CBC ni Ronda. Kaya ayan po, kami rin po ay natutuwa at gusto rin po namin ibahagi sa inyo na yung kasiyahan namin na si Ronda ay as soon makakapasok na po sa loob ng aming bahay at magiging masaya na rin kami na sila ay makasalamuhan niya ang aming po mga ibang poor babies. Ayan po ang update po natin kay Ronda. Maraming po salamat. God bless. Pugay ka man.